Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello! Howdy! Mga kaibigan, may punta sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. O kumusta mo karong adlaw mga kaigsunan? Kinaot nga nalang gihapon ta sa mayong kabubuton, sa mayong panglawas, sa mayong kining pangisip. O hinaot nga magmalipayon ta karong adlaw kay lagi naalang gihapon ta. Buhay lang gihapon tayong taon, di ba? Bisag ingon silang kadulom-dulom ang panahon. Aban maayo ka na kay matud pa sa kuan nga grasya ka na gikan sa Ginoo. So kinilang gihapon si Abdel moingon nga welcome dayon mo sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. Alright, daghan salamat sa imo, brother. Agandang apon sa tanan mga igsuon. Ito po nyo balingkod. Welcome sa inyong programa, ang programa ng bayan, ang Radyo Mindanao. Ay, marami tayong mga tagasunod. Nag-form sila ng grupong Tropang Mindanao. Meron silang Tropang Mindanao. Ipapabati sila. Kaya Tropang Mindanao dahil daw sa Radyo Mindanao. Dyan yan sa Pagadian. Pagadian, yan ang mother chapter ng Tropang Mindanao. At maglalagay pa raw sila ng iba pang chapter sa Osamis. Wow! Binabati natin yung mga Tropang Mindanao dyan sa Pagadian Zeri. Siyempre sa Basilan, nahuli yung 4 na Abu Sayyaf. Nako, yung tumira dun sa mga Vietnamese cargo ship. Dyan sa Basilan, yari kayo. At siyempre sa Sulu Province, ang masipag na si Governor Toto Tan. Good afternoon, sir. Assalamualaikum. Mga tayo manghod na ko, Sulu Province, dyan sa office ni Governor Toto. Sila sa Jins Yuko. Si Al Francis Salinas, si Bong Abing, nakikinig daw sila ngayon. Good afternoon sa inyo lahat dyan, mga employees, civil servants. At siyempre, lahat ng mga tausug sa Lupa Sug. At siyempre sa Tawi-Tawi, yung mga minero dyan, ako, meron pa bang natirang lupa, nickel, kinuha nyo na? Ibinenta nyo na sa mga incheck? Magtira naman kayo, oy. Ilang lupa dyan sa nickel. Sa ano ba? Tumbagon Island? Meron ba Tumbagon Island? Tumbagaan. Tumbagaan. Wala na. Talagang tumban-tumban eh. Magaang na yung isla niya. Wala na yung mga lupa dyan. Yung mga nickel dyan, mga kaibigan, lupa mismo kinukuha. Ng mga minero. Ang daming minero dyan sa Tawi-Tawi. Yung nickel, ubos na. Hindi lang naubos, talagang lupa, butas-butas. At syempre sa Sabah, Malaysia, sa Sandakan, sa Tawau, sa Semporna, nakikinig sa atin yung mga Pilipino dyan. Binabati namin kayo isang mainit na hapon, maulan na hapon. At syempre sa Zamboanga, Sibugay, sa Sukgang, sa Birds of Paradise. Dami nakikinig sa atin dyan. Sila Marieta de la Cruz family, good afternoon, nag-text kanina. Batiin daw sila dyan sa Birds of Paradise. Paradise na paradise talaga. Ang ganda-ganda ng ipil ngayon. At syempre, andyan sa Kabasalan,
Danda family. Kay Joseph Danda. Good afternoon, sir. Nakikinig daw sila sa atin ngayon sa programa ng Radyo Mindanao sa Kabasalan. Malapit lang yan sa Ipil. After Naga yata, Kabasalan na. At syempre sa Pagadian, sa Zamboanga del Sur. Kismet family. Nakikinig yung Kismet Cable. Sila Richard, sila Becky, Gina, Andrea. Good afternoon. At syempre, yung mga miners dyan sa Bayog, nako, yung mga TVI, hanggang ngayon ba naman, maawa naman kayo sa kabundukan. Sisirain nyo na naman yung mga bundok. Ay, nako, galing na kayo ng Siocon. Ano nangyari sa kabundukan ng Siocon? Napatag. Dahil sa open pit mining ng TVI Resource Development Philippines. Matapos na masimutang gintot pilak doon, lipat naman sila sa Bayog. Ay, andyan sila ngayon sa Balabag. Yung mga Subanon, ayaw sa kanila, nagpo-protesta. Nagpo-protesta dahil sa di umano'y pagkasira ng kalikasan na hala kayo. Kaya tuloy-tuloy ang protesta dyan. Pero suportado naman ng lokal na pamahalaan ng Bayog ang mining ng TVI. Bakit kaya? Dahil ba sa buwis? Tandaan ninyo, maliit lamang ang contribution ng mining industry, ng mining sector sa ekonomiya ng ating bansa. Mas malaki ang kinukuha ng likas yaman kaysa ibinabalik nila sa pamamagitan ng buwis. Kokonti rin ang mga nabibigyan ng trabaho dahil puro makina ang gumagana dyan. Kaya magandang hapon sa TVI Resource Development Philippines. Totoo bang ayaw sa inyo ng mga Subanon? Bakit kayo nandiyan pa rin? At syempre sa Davao, isang malamig na hapon, maulan na hapon kay Ma'am Maluca Blinda. Kate-text lang, huwag daw kalimutan batiin. Ma'am, dahil namin kayong binabati araw-araw, bayad na kayo 50 kada bati. Ma'am Maluca Blinda, ang sexy at magandang bureau chief ng ating partner, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper dyan sa Davao City. Kung gusto niyo maglagay ng ads publication dyan sa Davao, sakop niya ng buong Davao region, pumunta lamang kayo sa kanilang tanggapan sa Matina. Dyan yan sa Huna Subdivision, Huna Avenue, Huna Subdivision sa Matina. O kaya maaari nyo silang tawagan sa 082-296-0658 kung meron kayong mga advertisements. Malakas na malakas yung pahalagan dyan. Siyempre sa Coronadal, sa Kidapawan, si Mr. Roderick Benyas and family. Good afternoon, sir. Ang dami namin pagbati ngayon. Dami nakikinig. Kay Rome Ilusfa, dyan sa Kidapawan, sa Yaki Herbal Laboratory. At syempre, dyan sa Zamboanga City sa iBasic. Kung gusto ninyong magpapayat, maging slim at maging healthy, pumunta na kayo sa Mega Center ng iBasic. Dyan sa Mayor Vitaliano Agan Avenue. Third floor mga kaibigan, katabi lamang nito ang Des Appliances. Libre plugging Des Appliances, kaya pautangin nyo kami. Pumunta na kayo dyan, hanapin nyo si Asti. Maganda yung kanilang mga produkto mga kaibigan. Meron silang flash out. Etong flash out mga kaibigan, kung di nyo na itatanong, ay gawa to sa mga prutas. Mas maigi to kesa sa mga ibang herbal supplements. Kasi yung mga herbal supplements, ito yung mga dahon-dahon, ugat-ugat. Pati na rin ng mga balat ng prutas. Ginigiling nila, pinupulbos, yan ang pinapainom sa inyo. Pero itong flash out, bunga talaga to. Bunga, fruits.
At ito ay nagpo-promote ng digestion at absorption ng nutrients. At magaling to mga kaibigan bilang gamot sa diarrhea at constipation. Kaya kung hindi kayo makadumi, hirap na hirap, i-flush out na nyo. Napaka-igi nito mga kaibigan. At pati yung fatty molecules sa inyong katawan ay nilalabas ito sa umaga. Dahil ang inom ng flush out ay sa gabi o after dinner or before bedtime. Masarap na masarap yan. Hindi lang kami nabigyan ng sample ni Mami. Ang binigyan lang itong aming si co-anchor ko, si Abdel Diza. Talagang Hindi ko pa nainom yun, ha? Napakaganda niyan mga kaibigan. Dahil itong flush out ay gawa sa Japan. At meron siyang proprietary ingredients. Ibig sabihin ito, sila lang merong ganong timplada. At ito ay scientifically formulated for optimal gastrointestinal detoxification. Napakaganda nito mga kaibigan. Fiber. Napakaganda para sa ating katawan. Marami silang produkto mga kaibigan. Itong iBasic dyan sa Zamboanga City, meron silang green veggie juice. Itong gusto kong matikman. Wala lang dalang sample tong mga bisita natin kahapon. Itong green veggie juice ay isang Japanese-made green vegetable juice. Meron tong ashitaba, kale, bitter squash, green barley. At meron ding chlorophyll. Antioxidants. Napakaganda nito. Napakaganda sa ating katawan at sa ating kalusugan. Diet to sa mga mahilig mag-diet. Ito talagang panalo. Bukod sa flush out at green veggie juice, ay meron din silang cafe asul. Itong cafe asul, okay to. Meron din silang vascare o vascular scare. Talaga napakadami ng produkto. Itong cafe asul mga kaibigan, alam nyo na mga kape, antioxidant to. Antioxidant siya, ibig sabihin yan, panlaban talaga to sa mga free radicals na nakakasama sa ating katawan o sa ating wangkata. Meron din tong generous amount ng collagen. At ito ay gawa sa Ganoderma mushroom at pine bark. Para sa beauty, healthy at saka anti-aging effect. Nako, delikado to. Kung meron siyang anti-aging effect mga kaibigan, pag uminom kayo ng cafe asul, hindi, ako, makakabata to. Siguro after 1 year nyo kaiinom, magiging baby na kayo. Meron tong, ito ay isang blend mga kaibigan ng Arabica coffee beans. Yan. At meron siyang Japanese collagen peptide para sa skin regeneration. At yung Ganoderma mushroom for longevity. At saka French pine bark extract para sa body detoxification. Kaya ano pa inaantay nyo mga kaibigan, pumunta na kayo sa Mega Center ng iBasic dyan sa Mayor Vitaliano Agan Avenue sa Zamboanga City, 3rd floor. Tabi lamang sila ng Des Appliances. Mga kaigsunan. So, atong sulayan. Ako nahatagan manggog kahapon. No? So, sulayan ako niyang gabi kay wapa ko nakasulay kagabi. Nahatagan may kahapon mga kaigsunan. So, malida. Andong barato naman bisitahan nila ang ilang opisina. Ara din sa at kining gilid niya ng Des Appliance mga kaigsunan at bang sa mong opisina po ng Mindanao Examiner. So, atong karon, asa mo karon, naama mo sa inyong mga tagsang mga tugkaran, sa mga asmang dapit, o amo mong gisangpit nga, sige lang gihapon mo paminaw sa atong tulumanon kay dahantag mga balita, dahantag mga chismis, nga among may kaalagad ninyo, aron nga ang tanan masayod, ang tanan nga masayran ang unsay mga kalihukan dinhi sa Mindanao
o sa tibok Pilipinas o sa tibok kalibutan. Now, kita inaod nga magamping-amping lang tang kanunay atong ampingan ang atong lawas aron nga kay lagi mao na mangunang atong puhunan o pananglit ang atong lawas nga magdaot-daot taon, magkapuliki-puliki ang taon, hasta ang atong trabaho, hasta ang atong panginabuhi, magkapuliki. So, aron nga dili na matagdan ta ni anang mga sakit nga makapuliki sa atong kinabuhi, sa atong una-una, sa atong mga lawas, ay ato nang bisitahon ang IK. Ang sana? Kining unsa ni? iBasic diyan. Unsa mo na si Abdel oy. Ato nang bisitahon aron nga masuko na taon sila sa tuwa Sir Al. Ay, kaya doon sa Iberi. Ay nako. Nakadungog mga tausahay oy pero nga pasensya lang mo. Alam niyo mga kaibigan, napakadaming mga napakadaming mga herbal supplement ang nasa merkado ngayon. At sa kanilang mga radio commercials, diyan mapapakinggan niya mga testimonial. Pero sa totoo niya, sila rin ang gumagawa na. Meron diyan isang gamot na di umano'y nakakagaling. Pero kita niya naman yung pag sinabi nung testimonial, nag-testimony siya na ito ang kanya nangyayari, mukhang binabasa pa. Dahil patigil-tigil yung kanya sinasabi. Kaya, huwag kayo masyado magpapaniwala sa mga testimonial ng mga ganyan. Dahil lahat yan is self-serving. Kailangan masubukan ninyo yung mga ibinibentang mga health products. Kung nasubukan ninyo at sa tingin nyo talagang epektibo, yun ang inyong inumin. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga testimonial. Nako. Kasi marketing yan kaya may mga testimonial para kunyari yung produkto epektibo para ibenta. Di ba? Tayo sinasabi natin yung totoo lamang. Katulad niyan sa mga produkto ng iBasic, kailangan masubukan ninyo upang malaman ninyo kung ito ba epektibo o hindi. Pero tandaan ninyo mga kaibigan, lahat ng mga herbal supplement, meron yan nagsasabing, kayo ba ay may cancer, diabetes, bla 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 bla. Ito na, inumin ninyo, bilhin nyo na, inumin nyo na to at sigurado gagaling kayo. Huwag kayong maniniwala doon. Kasi lahat ng mga herbal supplement na binibenta ngayon sa merkado, lahat to kaya nga tinawag na supplement. Wala silang kakayahan na magpagaling ng anuman sakit. Kaya nga sinasabi diyan, no approved therapeutic claims. Ibig sabihin yan, hindi siya nakakagaling ng mga sakit. Diba? Kung gusto niyo gumaling ang inyong sakit, pumunta kayo sa ospital, hanapin niyo isang doktor, ipacheck niyo yung katawan ninyo kung ano yung sakit na iniinda ninyo. At bibigyan kayo ng gamot, reseta galing sa doktor. Hindi gamot yung mga herbal supplement mga kaibigan. Ulitin natin, hindi nakakagaling ng sakit yan. Huwag kayong maniniwala na nakalagay dyan sa kanilang mga tarpaulin, brochure. Kayo kung may mga sakit kayong diabetes, asthma, lahat, dysmenorrhea, cancer, miracle drug. Yeah? Kaya nga tinawagan supplement, hindi yan dapat ipangpalit sa gamot na ibinibigay o nirereseta ng ating mga doktor. Lahat ng yan ay pawang food supplement lamang. Kaya nakalagay dyan, no approved therapeutic claims. Ibig sabihin, ulitin natin, hindi nakakagaling. Yan. Sales lang yan. Oy, tinood na mga kaigsunan. Oy, nga pala ka na diha sa bukid diyan sa Labatan, no? Na sila nagkupras diyan. Nagkupras sila mga kalubihan. Pero naminaw diay sa atong radyo kay dala-dala nila ang transistor. Sige, maming paminaw sa imuha, Abdel. Naami din sa bukid. Usay magtag na sila sa tuwa, no? O silang Jenny Sueco o iyang mga anak o mga silingan nga karon na sila gagupras diha og maayong hapon kaninyong tanan. Bisag ulan-ulan pero aso-aso lang gihapon ilang tapahan diyan sa nianang bukid nianang Labatan. So maayong udto, maayong hapon kaninyong tanan diha bisag ulan, maayong hapon lang gihapon. So, sa atong mga isgot-isgot, sa atong mga istorya-istorya, mga kaigsunan, usahay lagi kanang mga balita nato ba nga usahay makahasol bitaw kining panahon na murag ambot, murag lisod man kaayong pangitao ning ingon silang kalinaw. Ambot asa naman kaning dapit ning kalinaw, ang kalinaw magpakita pug ka oy.
at pananong kapayapaan magpakita na ka aron nga kapoy na kaya ng sige tag gira, sige tag iwas niya ng mga tao nga ambot asa naman na ilang kalinaw sa ilang panginsip, sa ilang panghuna-huna. Ang uban mangdagit og tao, ang uban manlinlang, ang uban kining mangawat og kwarta sa gobyerno, ang uban baligyag mga sabo, ang uban nga wanay mahimo ang ilang paimuslan in town kanang magdroga, di ba? So, saan naman tayong napabaghatay kalinaw mga kaigsunan, di ba? Naumatod pa sa mga tiguang-tiguang, ay wala kalinaw daw kayo nakasulat na sa balaan ba? Nakasulat na daw na, kung saan mo may kalinaw diha. Ambot na unsa naman yung kinaiyan, na unsa man yung atong kalibutan lon. Oy, daw bisag inaana lang gyapon kita naalaman gyapon taon sa kining unsa ni bisag mingon sila nga wa na kalinaw, pero atong paningkamutan nga bisag nga maingon sila nga maminus-minsan gihapon kanang ingon sila nga kagubot nga kadaot sa atong kalibutan, pero ingon nga sila nga magtanom lang tag mga kahoy, magtanom tag mga unsa-unsa dia aron nga makatabang-tabang putag gamay sa atong kalibutan mga kaigsunan. Pagtanom putag mga prutas aron ane na season sa mga prutas natay mga makaog, mga marlang diha, mga lansones o mangga ba, wani ba diha. Kunya magtanom putag mga saging mga kaigsunan, kay naray panahon nga kanang saging. Bingon sila nga tagutong gani, natay saging natay saging nga makuha, mapahinog nato, mahal-mahal lang mga saging ng mga kaigsunan. Ang usa ka sipi ana, di ba? Ang usa ka sipi gani ana mga kaigsunan, butang nato nga 10 piso ra. Pero ang uban na ay ang usa kilo ana, butang nato usa kilo 15 pesos man diya sa lungsod na ng Sumbong ka mga kaigsunan. Butang nato mga 10 piso. Unya ang usa ka bulig ana na ay mga 8 ka sipi ana, na baligyan ana itong tag-juice na kay 80 ay pastilan, na kay pulo ka buok nga bulig nga saging. Una 8 ka buok ng kwan na pila man to, di ba? Ang usa ka bulig lang 80, una pulo ay pastilan mga kaigsunan, di madato ta na, di ba? So atong sundan ang pagtanom nato mga saging, ana na nang ubos niya ng mga kalubihan, katanom kag mga kape, katanom kag mga unsa-unsa mga pananom nimo diha, kamanting kahoy ba, kamuting kahoy, basta lang magkuan lang ta kanang di ta magkinapulan, magkugihan lang ta, ay daghan kahit ang bisag ingo silang wa kay katrabaho sa gobyerno, sa opisina ba, naal lang kasi mong bukid o nagkamintas kay hulat ka sa imong lubing, imong anihon ng koplason. Yun niya, naapo kay sagingan, diha lang gihapon sa imong sulunan ng mga kalubihan mo. Niya, naapa kay mga pananom nga kape, naapa kay pananom nga sa baday mong gitanom. Niya, naapa kung nagtanom, pag kawayan, ay pastilan ganing kawayan mga kagisunan. Na, hantod nga naabay mga pambot diha, hantod naabay maghimog balay, maghimog lingkuranan, naabay mga tao, di na mawala ng kawayan, di ba? Kadaghan kayo. So naasa tuara na magkugihan lang taon-taon mga kaigsunan, di ta makuha, di ta maangil ni anang mga tao nga walay panghuna-una kung dili panggubot ang gista ni style lang nila na mag-instant ba. Ay kapoy magtanong kapoy kay ning unsa ni kapoy kayong mangitag trabaho sa Pilipinas. Ang uban ng taon, suguon na lang yung taon nila ang ilang mga misis, ang ilang mga bana mag-abroad kay waman daw, gamay man daw income sa Pilipinas. Pag-abot po dito sa abroad, binuangan po. Usahay gani. Diara ko sa Manila. Ang ilang abroad, ko sa Manila kay peke man di ang ahensya nga ilang gisaligan, ilang gisudlan. So mo na mga kaigsunan, hantod nga ang kabaw yung taon ni Dodong, giprenda, gibaligya ang yuta, gibaligya ang balay, gibaligya na prenda ba. Wa na nya gibinuangan pa sa kuan sa recruiter. Ay nako mga kaigsunan, bahay na yung mga recruiter. Imbes nga matrabaho dito, matrabaho may mga construction dito sa Malaysia, unsa may gibuhat po nila, ay nako naunsa na nahulog sa peke nga recruiter. Hantod nga sila wa nay mahimo, di naman kakalinggawa dito tay layo na kakayo
sa Pilipinas. So, mauna nga mo sugod na lang in taon, dili ka magtrabaho, nga entertainer ka o GRO wa unsa mga diha, nawa na. Nga di man ta sugudan na no, pero wa man tay mahimo kay wa man ta nagpakabana, wa man ta maminaw Radyo Mindanao. Correct. Ay, mga ka-DDS dyan, ha? Isang malamig na hapon sa inyo lahat sa buong Mindanao, ha? Mga Duterte diehard supporters. Ito pa, balita. Ako. Mukhang magtatagal pa yung martial law hanggang Disyembre. Ayun, isang araw lamang nagtungo itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa lalawigan ng Sulu at na kung saan ay sinalubong siya ni dating Governor Sakurtan, si Datu Shabandar. At matagal silang nag-usap dyan sa airport sa Hulo. Marami silang isyong pinag-usapan. Kaya naman ayon sa Malacanang ay kinumpirma na nais daw palawigin ni Pangulong Duterte ang martial law sa Mindanao hanggang sa katapusan ng taong kasalukuyan. Ito rin ang katayuan ni dating Governor Sakurtan. At ito rin ang sinabi niya dito kay Pangulong Duterte. Batay naman sa liham o report ni Pangulong Duterte na ipinadala sa Kongreso, ay binasa ito, mga kaibigan, ni Presidential Spokesman Ernesto Abella. At sinabi nitong matapos ang personal na masusing pag-aaral sa sitwasyon sa Marawi at iba pang bahagi ng Mindanao. At ito ay dahil na rin sa pagkukonsidera ng rekomendasyon ni Defense Secretary at ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na palawigin pa ang martial law dahil magtatapos na ito, mga kaibigan. Magtatapos na ito, malapit na. Next week tapos na. Yung 2 buwang martial law nitong si Duterte. Ayon kay Pangulong Duterte, kaya dahil dito ay para sa di umano sa seguridad ng publiko, ay kanyang hihilingin na pahabain pa ang martial law at ang suspensyon ng privilege of writ of habeas corpus sa buong rehiyon hanggang Disyembre 31. O depende sa kung gaano kahaba ito ibibigay ng aprobahan ng Kongreso. Hindi naman makumpirma ni Abella kung nagbago ang unang desisyon ni Tatay Digong. Yung unang sinabi niya, 60 days lang. Pero ngayon, sa gusto ni Pangulong Duterte hanggang December 31. Ang martial law. Ang joint session, mga kaibigan, upang dinggin itong pagpapalawig sa martial law ay gaganapin sa Batasang Pambansa Complex sa Sabado, July 22. Diyan na malalaman. Pero most likely, baka okay yan sa mga mambabatas. Kung gusto nga ni dating Governor Sakurtan, buong Pilipinas. Tama. Diba? Hindi lang naman sa Mindanao ang problema. Sa Cebu, may crime wave sa Cebu. Sa Luzon, ang daming problema ng mga rebelde dyan. Mga rebelding New People's Army. Ang daming krimen dyan. Nako, ang daming bank robbery, ang daming problema sa droga. Diba? So, dapat sa buong bansa. Wala naman dapat ikatakot yung publiko. Dahil ang martial law ni Pangulong Duterte ay malayong malayo sa martial law na dineklara noong 1972 ng diktador na si Ferdinand Marcos. Kaya yan, mga kaibigan, nais palawigin ni Pangulong Duterte ang martial law. Speaking of martial law, nako, ito magandang abangan. Mga kaibigan, yung BBL
isinumiti na ng Bangsamoro Transition Commission sa Pangulong Duterte kahapon. At nako, at ano kayang gagawin dito ng mga politikong may mga interes diyan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero malinaw ang sinabi ni Pangulong Duterte, mga kaibigan. Susuportahan niya ang Bangsamoro Basic Law provided na ito ang mga probisyon itong proposed BBL ay naayon sa konstitusyon. Sabi nga niya kahapon, dahil kahapon to ibinigay, I commit to support in front of everybody my covenant with you. I will support and husband this instrument. Yun ang sabi nitong si Pangulong Duterte. Kaya nga kakausapin niya yung mga mambabatas. Pero yung pag-MILF naman ang ating tatanungin. Talagang hindi pa rin nagbabago ang katayuan ng Moro Islamic Liberation Front tungkol dito sa BBL. Dapat na talaga magkaroon ng plebisito upang palawigin pa ang Autonomous Region in Muslim Mindanao. At marami pang mga lalawigan ang nais na mapasama ng MILF sa Expanded Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero nauna rito, mga kaibigan, may mga proposal na yung ARMM gawing dalawa. ARMM comprising Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, at ARMM comprising Maguindanao and Lanao at iba pa. So pag nagkaroon ng plebisito, nako, marami namang mga politikong kokontra dyan. Ayaw nila ng plebisito. Gusto nila kung ano yung arm, yun pa rin. Ayaw naman pumayag ng MILF. Kaya tignan natin. Wala pa tayong kopya nitong probisyon ng Bangsamoro Basic Law. Pero mas matindi ito, mga kaibigan, kaysa sa ARM. Kasi kung ito ay maaprubahan at makalusot sa Kongreso at magkaroon ng plebisito at walang problema, mas malawak ang kapangyarihan ng kung sino man ang mamamahala dyan sa expanded Bangsamoro homeland. Maganda yan. Pero kung ako ang tatanungin, mas pabor ako sa federalism. Para sa akin, tumpak na tumpak ang federalism. Kaya lang ayaw ng mga MILF sa federalism. Ang sa kanila, yung BBL talaga. Bakit kaya? Sa federalism, mga kaibigan, kung ako masusunod, sa aking opinion, kung ilang rehiyon meron ng Pilipinas, ganun din kadami dapat ang estado sa ilalim ng federal form of government. Ngayon, democratic, presidential, unitary. Katulad sa Malaysia o kaya katulad sa Amerika. Sa Amerika, bawat isang state, mga kaibigan, although hindi sila federal, pero meron silang United States. Yung police ng isang estado sa Amerika hindi basta-basta makapasok sa isang estado. Gano'n, no? At saka iba yung uniforme ng police ng isang American state sa ibang other US states. Magkakaiba yan. So talagang may control. Pag wala ka sa jurisdiction mo, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok sa ibang estado upang humabol sa isang kriminal. Kailangan makipag-coordinate ka ron. Kaya nga meron sila mga iba't ibang police, meron pa sila mga sheriff, di ba? Meron pa sila mga state troopers. So sa Pilipinas dapat ganyan, no? Kaya katulad ng Malaysia, kanya-kanyang estado. At kunyari sa Region 1 hanggang Region 13, pati yung Caraga. Yung Region 13, yung Caraga, pati yung Cordillera, isama ninyo yan. Lagyan yung automatic na state yan, Federated States of the Philippines, di ba?
Oh, mas maganda yan kasi kunyari sa Region 1, may exercise yung lahat ang gusto niyo dyan dahil alam ng mga mamumuno dyan kung ano ang nararapat. Okay naman, pagdating naman sa Mindanao, Region 9 hanggang Region 13. So, ilang rehiyon yan. Sa Region 9, andyan dyan yung mga Kristiyanang mamumuno, mga subanin. So, kung gusto tumakbo ng mga subanin bilang mayor or governors or congressman, kaya wala na palang congressman. Dahil estado na, ay magiging members of parliament. Kasi mabubuwag na yung kongreso, magiging parliamentary na yan. So magkakaroon ng presidente, magkakaroon ng prime minister. Di ba? Yan ang maganda ron. Kag yung presidente hindi maayos, maaaring tanggalin ng parliament. Yung prime minister, maaaring palitan. Kung sumabit ka, palit ka agad. Kaya from Region 1 to Region 13, talagang kung kanya-kanyang estado. Okay, sabihin naman, paano naman yung mga rehiyon na mahirap? Dapat ka magsikap. Kung mahirap yung rehiyon mo, anong dapat mong gawin? Kunyari, sabihin natin katulad ng ARM. Siyempre, pag ARM mawawala na yan kasi malilipat na sa Region 12, 13, o Region 10. Kung may ARM, bahala lang ipatupad dyan yung Sharia law. Diba? Yan naman ang gusto ng mga Muslim, yung Sharia law ang ipatupad. Pero wag naman katulad ng Taliban o kaya katulad ng ISIS. Hindi naman pwede yun. Kasi barbarity yun Diba? Dapat yan kung sinong tatakbo dyan, okay. Magiging problema dyan ng MILF. Kung yung mga traditional Muslim politicians ang tatakbo at babanggain sila, may the best man win, diba? Ganun lang kasimple yan, mga kaibigan. Kaya pabor na pabor ako sa federalismo. Kasi kunyari ang Region 9, itong Western Mindanao, kunyari maraming maraming mga likas yaman. O di maaaring magpasa yung taga-federal state ng Region 9 na kanilang mga batas upang mapangalagaan ang kanilang likas yaman. Ganun lang naman yun. Alam naman, ang system ngayon kinukuha lahat ng national government ang napakalaking porsyento ng buwis ng Mindanao. Tayo bumubuhay sa Luzon yung likas yaman ng Mindanao napupunta sa Luzon, napupunta sa national government, pero yung balik sa Mindanao, yung balik sa ating mga Mindanaoan kakapiranggot. Dahil lahat ng development nasa Luzon, nasa Metro Manila, nasa NCR, National Capital Region. Kaya kung may federated states na, yung Region 10, ang dami mga pineapple dyan, maraming taniman, maraming saging sa Region 11 or Region 12 or Region 13. So, kanya-kanyang yaman yan. Diba? Yung mga, kunyari, yung ARM, yung federated states yan. Makakapagpasa sila ng sarili nilang batas. Sabihin nila, kailangan bayaran ng mga Bisaya ang mga lupang kinuha ng kanilang mga ninuno sa amin dahil kami ang may-ari niyan. Ancestral domain, mga Muslim. Diba? Something like that. Sa Zamboanga naman, kami mga Subanon, kami ang talagang may-ari ng Zamboanga, Jambangan. Ibalik ninyo sa amin yung kinamkam ninyong lupa, kayo mga Bisaya. Diba? Yan tawag na sa mga Kristiyano, Bisaya. Siyempre, papasok na ng mga Muslim. Hindi, kami rin, meron kami mga lupa dyan. Sabihin ng mga Subahan, hindi, bago kayo dumating, kami ang tribong humahawak dito sa Zamboanga. Ngayon, kami ang minority. Di ba? Kaya napaka-komplikado itong Pilipinas. Talagang may mga problema yan, yung history. Kung hindi dumating kung sino-sino dumating sa ating bansa, siguro wala tayong problema ngayon. Pero hindi na natin may babalik yung kamay ng orasan. Nandiyan dyan na yan. Ang dapat nating isipin, mga kaibigan, kung paano natin mapapanatili ang kapayapaan sa Mindanao. Lagi, pero magpailaila sa da kay ganina badano. Magpailaila sa da, mga kaigsunan. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Kung
gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanauExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para mga kaigsunan, ang oras na ito, 17 minutos na lang. Maabot ang alas 3 kahaponon. O kamulang gihapon naminaw sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. Si Abdel Diesel ang gihapon o ang atong anchorman nga si Keneng Al Cinto. So padayon lang gihapon ta mga kaigsunan, gwapo lindot kayo ang topic sa atong din sa atong programa, no. Pero usahay lagi kinahanglan nga magmatngon ta ninyong tanan bisag maingon ta nga lahi na po ng atong porma sa atong gobyerno, apan lagi ang katawhan nga atong mahimong leader nga mao lang gihapon. Murag ka nang ingon sila nga trapo lang gihapon, ingon sila nga traditional politician, ang uban diha nga ang ilang gihimo nilag negosyo ang politika, so walang gihapon tay asenso, walang gihapon tay magkuha nga kalinaw sa atong nasod, sa atong probinsya mga kaigsunan. Kay lagi ang atong gibutang diha wa man poy kining unsa ni walay mahimo nga kundi manguha lang gyapon, mangawad lang gyapon, mo take advantage lang gyapon. So murag wala lang gyapon, no. So ayon sa may maayong buhaton karon, suportahan na nato ang atong presidente nga usahay kining uban nga wa ta masayod unsay mga kalihukan sa mga uban diyan sa gawas. Pero ang atong presidente nga sila abogado man po na siya, ibalo na siya unsay pamalaod, unsay mahitabo, nani pananglit nani ang atong himon, ang atong himong nani kay nga siya nga kuan man po na siya kanang abogado na siya, dili na po siya nga magpatakat na lang mga kaigsunan nga maghimo ginani ana di ba? So atong sayran, atong banabanaon ug ikaayo ba sa atong nasod, ikaayo ba sa atong probinsya, sa atong komunidad nga naay mga pamalaod nga bag-o, naay estado nga ang introduce sa atong gobyerno. So atong banabanaon sa pagkakaroon nga wala pa man na mga kaigsunan. So ang mas maayo diyan nga magtinarong sa ta, manginabuhi tag maayo aron nga walay hisgutog lain, di ta matumong sa dalan nga hiwi-hiwi, dalan nga nagkapuliki, di ba? Now, unsa may kahadlukan po nato pananglit ang martial law ipadayon lang hantod nga mag-extend na sila hantod og Disyembre. Siyempre, para sa mga mga kaigsunan, mas maayo man po na unsa may kahadlukan po nato wala tay sala, di ba? Unsa man po'y kahadlukan nato wala tay ginataguan diha, wala tay pusil, wala tay mga unsa ni kanang mga gitaguang mga sala sa atong gobyerno, di ba? Mas maayo na nga martial law kay daghang kaayong mga pusil nga kanang ingon sila nga loose firearms sa mga kaigsunan, kinahanglan nga mawala ng tanan kay lagi og dili ta mag martial law na daghang kayo gisgot, daghang kayo istorya, daghang kayo unsa ni ani unya ang uban mo human rights pang atong mga sundalo, ang atong mga pulis, kay di man sila makalihog maayo, mulihog sila maayo, naay mga nakita nila diha, klaro na kayo naay mga pusil ni anang mga dapita, ay mukuha pa mangkag abogado, mo ta pag attorney, mukuha pa mangkag mga search warrant, mga warrant of arrest, di ba? So, ug martial law gani, wa nay nga kay kung makakita ganon sila na ay mga nga dito, ilan dayon nang doon, di ba? Tama. So, antod nga kitang tanan mag unsa ni, suporta na lang ta sa atong gobyerno mga kaigsunan. Correct. Suportahan natin ang pamahalaan mga kaibigan. Pamahalaan para sa pagbabago.
Oy, isa pa lang belated happy birthday kay Captain Joan Petinglay. Yung tagapagsalita ng Western Mindanao Command. Ma'am, happy birthday. 19 years old na si Ma'am Joan Petinglay. Anyway mga kaibigan, nagkaroon ng bakbakan dyan sa Zamboanga del Norte, sa Sindangan at saka sa Leon Postigo. Napaka-interesting nitong balita dahil itinago ng Western Mindanao Command yung kanilang mga casualties. Sinabi nila na wala silang binabanggit na merong namatay na 2 sundalo at merong sugatan. At merong sugatan na 8 iba pa dyan sa bakbakan sa Zamboanga del Norte. Ang sinabi pa ng Western Mindanao kahapon ay 1 rebelde ang patay at 6 na iba pa ang sugatan. At ang kinukot nila dito ay isa umanong driver ng sasakyan na ginamit ng mga New People's Army sa kanilang pagtakas. At nang pinalaya daw yung driver ay agad nagsumbong sa militar at sinabing ay nakita niya may 1 patay na bitbit yung NPA at meron pang 6 na sugatan. Yan ay ayon sa Western Mindanao Command. Di naman natin masabi kung totoo sinasabi ng militar. At wala rin binabanggit yung Western Mindanao Command na meron silang casualties. Ang matindi nito, naglabas naman ng press release yung Philippine National Police. At sinabing 2 sundalo ang patay at 8 ang sugatan. So nabisto na meron palang casualties yung militar. Pero itinago ito ng Western Mindanao Command. Sinabi naman ng pulisya mga kaibigan na naganap. Actually 2 bakbakan to. Yung una dyan sa Leon Postigo at pangalawa sa Sindangan. Yung sa Sindangan mga kaibigan ay sa pagitan ng NPA at 44th Infantry Battalion. Samantalang yun sa Leon Postigo ay sa pagitan naman ng mga rebelde at ng Special Forces. At sa labanan dyan sa Sindangan ay doon na sinabi ng kinumpirma ng pulisya na 2 ang patay, 2 sundalo at 8 ang sugatan. Pero yung bakbakan sa Leon Postigo na sinasabi ng Western Mindanao Command na may mga namatay na 1 rebelde at 6 na sugatan ay sinabi naman ng pulis na walang casualties. Sinabi rin ng pulis na wala rin silang binabanggit na mayroong driver ng isang sasakyan ang ginamit ang hinila ng mga rebelde. Tignan natin, nakakatuwa itong mga bakit dapat itago ng militar itong casualties? Kung talagang may casualties, wag natin itago. Diba? Ay nako, ito siguradong style to ni kaduda-duda na rin yung 1 patay na NPA at 6 na sugatan na ayon doon sa driver. Wala naman sinasabi yung sabi ng pulis, walang casualties Wala rin iniulat yung pulis na may driver na hinila. Anong bang itago natin, di ba? Anong itago pa manaka? Di na malimod sa atong mga sibilyan nga nakakita, di ba? Sige kayon sila nga binuang binotbot nagbinotbot na po ng mga sundalo ilang gitaguan ng ilang mga kining casualties, di ba? O niya kinsa may haduol diha kayo, di ba? Ang mga sibilyan, makita man sa mga sibilyan magbinotbot di ba? So mao na mga kaigsunon sa murag makalihong no. Murag kanang dita unsa ni kanang murag kanang makuanta ba kanang panghitabo karon no, usahay propaganda sa laing ahensya, propaganda sa uban ana murag kanang ano ta makahibalo unsay mga kasayuran may matud po sa pulis matud po sa kuan di ba? So amod nganong ginanaman na dito mga nagkapuliki bahayan sa mga propaganda nato nga ang katinuod nga naa man diay tinuod man diay nga naay mga kasultis. Ay nako. Basta ang militar puro propaganda ganyan. Ay meron tayong badges pala, nako eto. Namimiligrong mabulilya sa mga kaibigan yung libreng pag-aaral ng mga estudyante sa kolehiyo sa pampublikong paaralan o universidad. Matapos na rekomenda ng Department of Budget and Management kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-veto yung panukalang libreng edukasyon sa kolehiyo. Nako po, pakakilljoy talaga itong Department of Budget and Management.
Ayon sa isang source mga kaibigan, ay sinabi ng DBM na kung sakali maging batas yung panukala sa Kongreso ay kakailanganin ng 50 bilyong piso upang gastusin sa libreng edukasyon sa kolehiyo. Yan ang gusto ni Pangulong Duterte. Grabe naman tong DBM. Dahil lumulobo daw yung gastusin dahil sa nasabing panukala. From 15 billion na magiging 50 bilyones ang kailanganin upang tustusan itong libreng pagpapaaral sa mga estudyante sa mga universidad at state universities and colleges ng gobyerno. Kayo naman talaga, oo. Yung panahon nga nung nakarang administrasyon, grabing nakawan. Meron ng PIDAP, meron pandap eh. Gawan niya ng paraan yan. Maglagay kayo ng dagdag na buwis sa sigarilyo uli. Dagdag na buwis sa alak. Dagdag na buwis sa beer. Dagdag na buwis sa mga soft drinks. Hindi yung pati ba naman yan libreng pagpapaaral sa mga government colleges and universities, pati state universities, pipigilan niya pa. Grabe. Ay, nako, wala na kaming oras mga kaibigan. Mataas na naman yung aking presyon. Ay, naku mga kaigsunan, wala na ito ay panahon. Dahil pa matang istos-kuda na tismis-tismis na ito. Pero wala naman tayo panahon. Kanilang hapon si Abdel mga kaigsunan. Maingon nga, mayong hapon, kaninyong tanan. Alright, daghang salamat sa imo, bye. Maraming salamat kay Abelardo, ang Bisaya. Bayan mga kaibigan, wala na tayong oras. Nais na muna natin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa atin. Isang oras ng ating taktakan. Ako, puro opinion, puro hukahaka. Okay, maniwala sa pinagsasabi namin. Mga opinion na, ang opinion namin lahat yan, kuro-kuro. Sa iBasic, pumunta kayo dyan sa nais na magpapayat, maging slim, magnegosyo. Pumunta kayo dyan sa iBasic sa Mega Center. Sa Mayor Vitaliano Agan Avenue, Zamboanga City, 3rd floor, tabi lamang ng Des Appliances ang kanilang building. At salamat din sa ating media partner, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Wala na tayong oras. Ito po ang inyong balingkod mga kaibigan. Alisinda nagsasabing isang mainit na hapon, malamig na hapon. I love you, Mama. Chup chup.